Galawan ni Nards Pinto na hindi napapansin na kung saan na ipakita niya kontra Magnolia. So ano nga ba ito? Aprobado na talaga itong Jordan Heading and Mikey Williams trade. Sino nga ba ang panalo sa palitang ito? Terence Romeo may offer na rin overseas, pero may mahalaga nga siyang sinabi para mapanatili din hanggat maaari dito sa PBA. So ano nga ba ito? So yan ang ating mga tatalakayin. About kay Terence Romeo aka TR7. Umamin si Terence Romeo sa isang naging interview sa kanya na may mga nare-receive siyang mga offers to play overseas. At isa nga ito sa kinoconsider niyang option once na matapos na ang kontrata nito sa paglalaro sa PBA. So plano pala ni Terence Romeo na i-explore yung ganitong opportunity sa PBA bago siya mag-decide kung maglalaro siya abroad. So sa nangyaring ang interview kay TR7, bagamat may mga natatanggap itong offer overseas, pero wala nga muna siyang binanggit kung saan. Dahil para kay Terence Romeo, priority niya talaga pa rin ay dito. So gusto niya muna daw mag-try dito sa PBA. So gusto niya kumausap kung merong team dito sa PBA na interesado sa serbisyo niya at kung magkakasundo. So kung titingnan naman natin si Terence Romeo, pwede pa talaga ito eh. Hindi tayo magtataka or di tayo nagtataka kung may mga offers itong natatanggap overseas dahil alam naman natin ang kalidad ng laro niya. Bagamat nagkaroon nga ng injury nung mga nagdaan, pero ito unti-unti naman siyang bumabangon at ibinabalik niya yung dati niyang original na kondisyon at laro niya. So sa ngayon, 33-year-old pa lamang itong si Terence Romeo na kung saan ito'y 3-time PBA scoring champion at nananatiling confident in his ability to compete. Sa mga hindi nga po nakakaalam nakapaglaro itong si Terence Romeo sa 4 na koponan dito sa PBA. So grabe nga rin pong experience ang bit-bit nito, gaya ng paglalaro niya din dati sa team ng Global Port, TNT, San Miguel at ngayon dito sa Terra Firma. So bukod dyan, former Gilas Pilipinas national team player ito. Kaya naman abangan natin kung sinong team na makakakuha kay TR7 oras na ito'y mag-expire na ang kontrata. At dito tayo kay Jordan Heading and Mikey Williams. Sa wakas, PBA nagbigay na ng green light or go signal para sa TNT and Converge para matuloy na nga ang trade na kung saan inaprobahan na ang pagdala kay Jordan Heading sa TNT kapalit ni Mikey Williams na napunta sa Converge. So sa nangyari nga pong deal na ito nito lang Monday na kung saan ipinost nga po ito ng PBA sa kanilang social media account na kung saan nagkukumpirma at pag-approve nito sa nangyaring one-on-one trade. So sa wakas, mukhang makakahinga na rin ng maluwag ang TNT dahil nga sa naging sitwasyon nila noon kay Mikey Williams na on and off negotiations ang nangyari. Pero ngayon, mukhang wala nang mangyayaring ganon dahil si Heading ang magmamay-ari na ng dating posisyon nito or spot sa TNT. So magandang pagkakataon sana ito sa TNT, yung pagkakadating ni Jordan Heading sa TNT dahil need talaga nila ngayon ng guard, lalo't injured ang mga pangunahing gwardiya ng team na ito na sila Jason Castro at Reynan Batak. So inaasahan sanang magiging magandang addition si Heading para sa pagpapatuloy para sa pagtulong sa target ng TNT na Grand Slam. Kaya lang batay sa report, si Jordan Heading hindi pa rin nakakalaro this conference due to a back injury. At ang matindi pa rito hindi pa sure kung makapaglalaro na ba ito ngayong conference. At sa Converge naman, yung nakuha nila sa one-on-one trade na si Mikey Williams, abangan na lang natin kung maiiba na ba ng Converge ang ihip ng hangin para sa kanilang pagpapapirma dito kay Mikey Williams. At dito tayo kay Nards Pinto. Marahil marami ang hindi nakakapansin dito kay Nards Pinto sa hustle game na ginagawa nito. Every gagamitin siya ni Coach Tim Cone. So ang sabi nga ng iba, kulang daw sa go-to guy ang Ginebra. Pero kung titingnan mo naman ang lineup ng Ginebra, nandyan sila Stephen Holt, RJ Barrientos, na kung saan pwede rin itong si Jamie Malonzo,
Kaso, more on perimeter nga ang ginagawa sa kanila nila Stephen Holt eh. So alam nyo ba, yung kulang sa Hinebra, basis na napansin natin na parang hindi napapansin ng Hinebra. Yung pagiging pesky defender na kaya talagang magpahirap sa guards ng kalaban gaya ni Nards Pinto. So itong si Nards Pinto nga, isa sa player ng Hinebra. Nung huling nag-champion nga po ang Hinebra, ito'y gamit na gamit pa at effective. At nang may madagdag na po na mas mga kilalang pangalan, masyadong umasa ang team ngayon sa talent ng team, na kung sa ay hindi na masyado na pagpapapansin ang gaya ni nila Nards Pinto, maging itong si Aljon Mariano. So kung makikita nyo lang yung Nards Pinto, kahit na ang tagal-tagal na niyang hindi na paggagamit sa Hinebra, pero nitong latest na game nila kontra Magnolia, nabigyan siya ng kaunting minuto. Pero impact agad ang binigay niya dahil sa hustle niya, na kung sa liit niya ngang ito, kaya niyang sumabay sa mga mas malalaki pa sa kanya. Ang matindi pa dyan hindi lang isang beses niya ginawa ang pakipagsabayan sa loob sa game ng ito So ito yung hindi masyadong napapansin sa tingin natin sa Hinebra, yung tulad ng mga ganitong role player. Kumbaga, ipasok mo't hindi yung tulad nila, hindi nababago ang laro nila, consistent ba? So yun, ano opinion nyo rito?